Amen. Now, brothers and sisters, naata sa ato ang katapusang topic sa ato ang discipleship empowerment. No, ato ang topic karon igsoon is all about understanding the move of God. No, please repeat after me, the move of God. No? Understanding the move of God. Sabto na to igsoon, unsa ning lihok sa Dios. No? Kay sa Old Testament igsoon, takaw kayo didto nga ang mga tao o mga anak sa Dios naghulat sila sa lihok sa Dios. O ang mga nakaingon nga naglihok gayud ang Dios, ang mga pinili ra pud sa Dios, ang mga propeta. No? Gikan kay Abraham, Moses. No, makita nimo nga naglihok jud Elijah, Elisha. Makita nimo igsoon na grabe ang pagpamuhat o grabe ang pagpanglihok no sa ato ang gamhanan nga Dios. And so people, they keep on waiting on the move of God, but now in our time because of Jesus mas nasabtan pa gyud nato nga dili na di ay nato hulaton ang lihok sa Dios kay naglihok na ang Dios. Amen. Inay mo katapad, naglihok na. Oh, naglihok na ang Dios. No? Masahon na to sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. Giingon din ni igsoon, mo ni giingon ni Jesus sa diyang nagsugod sa siyang ministriya. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Mao ni giingon ni Kristo sa dihang before siya nag-perform og miracle. Bago siya ni ayo og mga masakiton, bago siya ni sangyaw og grabing-grabe no mga revelasyon nga gikan sa Amahan, mao ni iyang gideklara no verse man ni gikan sa prophet Isaiah. No? Giingon ni Kristo na the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me no to proclaim good news to the poor, and He has sent me to proclaim freedom and healing. In Luke 7:20-23, no, mabasa na to din igsoon si John the Baptist na siya gisugo ng mga disipulo niya. Kay si John the Baptist, sa wala pa siya na priso, ano yung reality igsoon? Sa wala pa na priso si John the Baptist, sure kay siya nga si Jesus mao ang Lamb of God, Son of God. Wala pa siya na priso. Sa dihang nabaptismohan si Jesus, siya may nagbaptize. Tapos nangutana niyo siya, look, there it is, the Lamb of God who will take away the sins of the world. Sure kay siya. Pero sa diyang napriso siya, nalibog na siya. Kung si Jesus pa ba ang Son of God o napabay hulaton? No, nana din na igsoon, natural din na, no? Nay usahay seryo, sure kay ka si mong faith. Sure kay ka nga maudjud ni. Pero pag magkalisod di ay ang tao igsoon, usay malibog po day siya, magunahuna siya kung tinuod ba or tama ba ang iyang gibarugan. Pero ang pagsik sa truth maoy ni set free kay John the Baptist. Sumunang nanugo siya kay nag-inquire jud unsa jud tinuod. In verse 20, when the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? So, tuod kay nag-struggle si John the Baptist, medyo naglibog na siya kung si Jesus pa ba or napabay hulaton. In verse 21, at that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, evil spirits, and gave sight to many who were blind. In verse 22, so He replied to the messengers. Mo ni reply ni Jesus. Kung utahan naman si John the Baptist. Kung siya ba? No, mo ni reply ni Jesus. Go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Sa diyang nangutana si John the Baptist kung si Kristo na ba ang Mesiyas, mao ni tubag ni Kristo. Lihok sa Dios. Kuyaw kayo. Ang lihok sa Dios mabahin na siya duha. Ang pagwali sa pulong o ang pagbuhat og milagro. Pagwali sa pulong o pagbuhat og milagro. And then in John chapter 6 verse 28 to 29, niingon to mga tao after nila nakita, na witness nila ang pagmultiply ni Jesus sa bread to feed the 5,000. So nisunod sila kang Kristo. Og mo ni giingon sa mga ni follow kay Jesus in verse 28, then they said to Him, what shall we do that we may work the works of God?
No, kay na-amaze sila sa milagro nga gibuhat ni Kristo. So nangutana sila kang Kristo, unsa among pagabuhaton para mabuhat namo ang buluhaton, mga buluhaton sa Dios? So unsay tubag ni Kristo? Verse 29. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Kuyaw kay igsoon. Nangutana ang mga tao, Lord, unsay among buhaton para makasabay mi? Para makapamuhat mi sa buhat sa Dios, no, so that we can move with God. Pero ang tubag ni Kristo, this is the move of God. This is the work of God, that you believe in Him whom God sent. Kuya kay igsoon, usahay maglibog ta, Lord, unsa man mong pagabuhaton, Lord, na makita na mo imong mighty move, no, nga makapamuhat mi kauban nimo, Lord. Nga musabay mi, Lord, unsa mong buhaton, mag-fasting ba mi 40 days? No, or more than that? Or daghan ba mi buhaton, Lord, nga mga sakripisyo para lang makita na mo imong lihok, Lord, para makapamuhat mi sa imong mga buluhaton? Pero simple na kayang tubag ni Jesus. This is the work of God. In other words, this is the move of God, that you believe in Him. Amen? That you believe in Him. Hindi mo katapat, believe in Jesus. Yeah. That is the move of God, that people will believe in Jesus. No? So mayong ka, dali ara day, no? Kung gusto ka mulihok kauban ng Dios, gusto ka mamuhat ang Dios sa imong kinabuhi mo, tuo ka kang Kristo. No? Dali ara day, igsoon. No? Sino pasabot ni Kristo? Basahon na to sa Mark 16 verse 17 to 18. Unsay gingon ni Kristo? And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. You see that? No? According to Jesus, those who will follow Him and those who believe in Him, kay mo manigingon ni Jesus, this is the move of God. This is the move of God. If you believe in Jesus. No, kayong ka, simple ra lagi kaayo. No, ningon ganito nangutana siya, Lord, unsa mong buhaton para mabuhat namo tanang buluhaton sa Dios? So that we can work the works of God. Daghan kaayo. Pero unsay gingon ni Jesus, there is only one work. There is only one move that God wants you to do in your life. And that is to believe in Jesus. Because if you believe in Jesus, no, you will cast out demons. You will speak with new tongues. And you will take up serpents. And you will heal the sick. No? Kuya kay igsoon. No, that is the move of God. And so in Mark 16:15, because you believe, mo ni command sa Ginoo, go into all the world and preach the gospel to every creature. And Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all the nations. All the nations. So magsugod lang di ay igsuon. Magsugod lang ang lihok sa Dios sa dihang mutuo ta kang Kristo. Sa dihang mo decide ta nga, Lord, ikaw na gyud. Ikaw ako ang dalangpanan. Ikaw lang ako ang saligan, ang ako ang kinabuhi. Sa imo lang, wala na ilain. That's the key. That you want to give your life to Jesus and you commit to follow Jesus. And so because you do the work of God, then signs will follow. Signs will follow. And you will know the will of God. Nga gipadala day kasi Ginoo to go and preach the gospel, to go and make disciples of all the nations. Diha magsugod tanan igsoon. So in understanding discipleship as the move of God, natay major point, our major point is that the move of God is reaching out to people. No, the move of God is not just a display of power, a display of majesty, na murag naay move, naay lihok ang Ginoo kung murag kung naadyoy mighty deliverance, massive deliverance. Pero ang point igsoon, no, when you believe in God, and all the believers, all the apostles who believe in Jesus, they were commanded to reach out to people. They were commanded
to bring those people back to Him. And so the move of God is reaching out to people. And how do we reach out to people? We reach out through word, we reach out through good deeds, and we reach out through power. So muna siya ito ang hisgutan rong buntaga. Ang part 2 ani, next Sunday na. So this is the part 1. The move of God is reaching out to people. First, reaching out through the word. Ano importante igsoon nga ang pagpamuhat, ang pagpanlihok sa balaang espiritu, importante kayo ang pagwali sa pulong sa Dios. Importante kayo, di na siya pwede ibaliwala. No? Mulang matingala ka, no, na ay mga grupo na magsige na lang sila kirig-kirig. No, sige kirig-kirig, sige suka-suka kada Domingo yun. Kisa may di kanahan, ano eh? No, kisa may kanahan di anak, kasi di kanahan baliktad. Sige kirig-kirig, sige suka-suka. No, maula lang dina, puro na lang, nagtuyok na lang diha ang tanan nilang pagpanimbahon, pero wala na ipagwali sa pulong sa Dios. Wala na ipagwali. They are just building audience but not really bringing souls to the kingdom of God. Because without the word, you cannot bring people to Christ. No? In Romans chapter 10 verse 14, giingon din ni Apostle Paul, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? You see that? That's very important. Ang tao igsoon, di na maluwas pag di na manawag sa Ginoo. Ang tao nga dili manawag sa Ginoo, di gyud na kaya luwason sa Ginoo. Pero ang ingon ni Apostle Paul, unsaon pagtawag ato mga tawhana sa Ginoo kung wala sila'y nadungog about sa Ginoo? O kung saon nila pagkadungog nga naaday Jesus namatay para sa ilaha kung walay muwali. Ingay mong katapad, pagwali na. Yes. It's impossible. You mag-desire ka imong pamilya maluwas, igsoon. Nag-desire ka imong anak, imong mga ginikanan nimo maluwas sila. No, makabaton sila kinabuhing walay katapusan. Na mahawas sila sa depresyon, na makatabang ka sa ilahang problema sa kinabuhi. Maglisod og pamuhat ang Ginoo igsoon, kung ikaw nga naa didto nga supposedly ikaw ang gamiton sa Ginoo that you will move with God, no? And then you just decide to shut your mouth. It's impossible. Kailangan naa sila'y madungog. Kailangan madungog nila ang pulong sa Diyos. Madungog nila nga naaday Kristo na matay para sa ilaha. Naaday ay Kristo nga nakasabot sa ilahang sitwasyon. Naaday Kristo nga nakasabot sa ilahang depresyon. Naaday ay Kristo nga nahigugma sa ilaha bisan pa man sa tanang imperfection nga naa sila. Naaday ay Kristo nga givalue sila more than sa iyahang kinabuhi. Di man na sila makabalo ana igsuon kung dili nimo na ibungat, di nimo na iingon sa imong pamilya. No? The preaching of the word is very important. No? And Romans chapter 10 verse 17, giingon po ni Apostle Paul, faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. They cannot build faith in Jesus if wala sila'y nadungog. Puro lang mga negative, puro lang mga kalibutanhon nga pagpamulong, puro lang nga mga butang nga walay kalabutan sa Biblia o walay kalabutan sa Ginoo, maoray madungog sa imong pamilya. Di gyud na sila makabaton og pagtuo kang Kristo kung wa sila'y madungog. Kaya ang giingon sa Biblia, faith comes from hearing, and that is hearing the good news about Jesus. Di gyud, dili makabatog pagtuo. No, pwede mo ampo ka. Ako gibuhat mo na sa una igsoon. 7 years ko nagampo sa kong pamilya. Wala mo unsa ko ang prayer. Lord, mga lagad jud ko sa imo Lord kanang pinakatulik ko ba? Nga magpari ka tapos Ginoo nay bahala muluwas sa imong pamilya. Mao man na sa mga pari. No, nga Ginoo nay bahala, maluwason na imong pamilya. No, sa purgatorio dito, labhan sila dito.
No, sa una mo na akong prayer, Lord, willing jud ko mag-serve sa imo, Lord. Buhaton ako tanan, mag-mission ko, di jud ko mahadlok, bahala ko ako'y kwarta, moadto ko, one way lang ako ang pamasahe. Di ko mahadlok, kasi ikaw na'y bahala sa kong pamilya. 7 years ko nagampo igsoon. Kasi kong ingon nga, Lord, padala og tao, Lord, nga mo'y muluwas sa kong pamilya. Kasi kong pray ana sa una. Naabtan lang mag 7 ka tuig, wa man jud gitubag sa Ginoo. So nitingog ko. Nag-Bible study ko sa balay, didto nagsugod ang lihok sa Dios. Palakpakan na tong Ginoo. No? So nakita na ko in my own experience, I tried to treat prayers like a magic. I tried it because I was so afraid to preach the word. I was so afraid. Mahadlok ko. No, kay siyempre, di ba? Si wali ka dito niya. Sa una baya si ako ang papa sa una, butan mga akong papa no, pero isugon sana sa una. No, kung mama sa una, madlok ko eh. No, paling katawa lang ko sila experience sa una. No, amo na lang katawa ang mga na-experience sa una. Pero niagi ka anak nga mahadlok ka kay di ka confident mo preach kay wa ka na train, wala gi ka na train mag-evangelize. No, pag kay alamag kayo sa Biblia, so sige lang ko kampo, Lord, ikaw na ibahala sa kong pamilya, padala og ubang tao. Ang ubang tao jud akong gitulak. Og wa man jud 7 years. So ako jud nibuhat. Og nahitabo yun. Naadyo lihok ang Dios. Karon nagasimba na. Amen? No? Imagine na. No? Nag-desire ka imong pamilya nga maluwas igsuon, sugdi na. Preach the word. No? Because faith comes from hearing, and that is hearing good news about Christ. So, when I mean preach the word, dili na one time. Kaya ang gingon mo ko diri, faith comes from hearing, and that is hearing. In other words, there is a constant preaching of the word. Para makabatog pagtuo ang tao, kinahanglan niya magsigig kadungog. Magsigi og kadungog sa pulong sa Dios. Magsigi og kadungog, magsigi og ka-remind nga gihigugma siya ni Kristo, gipakamatyan sa ni Kristo, og naay kapasayloan diha kang Kristo. Dapat madungog na constantly. Kaya ang gingon sa Biblia, faith comes from hearing, and that is hearing. No, never-ending preaching hantod sa madutlan ang bato nga kasing-kasing. No, kita mo anang bato, gahi na siya, di ba? Pero pag magsige nagkatulan og tubig, mabuak na, madugay. Unana sad ang kasing-kasing sa tao, ug ang pulong sa Dios according to the word of God is like a water. No? Na magsige og bisbis hantod sa mabuak ang bato. No? In Isaiah 55 verse 11, giingon din sa pulong sa Ginoo, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Pasabot sa Ginoo igsoon, nga once mo commit ka, nga imuha ng isangyaw ang pulong sa Dios sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga pamilya, relatives, higala, kauban sa trabaho. Ang commitment sa Ginoo mao ni. Ang pulong daw nga iyang gi-release sa iyang baba. So karon ikaw may baba sa Ginoo. No? Ikaw may gamiton sa Ginoo nga mahimo kaniyang baba. Ningon ang Ginoo nga pag i-release niya iyang pulong, di na mobalik siya nga walay kanaas igsoon. Dili na mo balik sa iyaha nga wala lang. Naagyo na'y pagabuhaton. Naagyo na'y mahitabo. Naagyo na'y result. Kay unana kagamhanan ang pulong sa Dios. Munang ang mga alagad sa Ginoo dapat natay pagsalig pagtuo nga ang pulong sa Dios naay gahom. Amen? No? At first, muwali ka. Baliwala lang sa mga tao. Testing, magkuana. Wali ka, lusot-lusot lang sa dalunggan, maliwala lang sa mga tao. Wala, padayon lang jud ka. Pero usa ka adlaw ni ana, masyak ka. Nga katong tao nga mao'y una ni balibad, mao minoy una mo surrender sa Ginoo. Oh. Ana na siya igsoon. Huh? So to be part of the move of God, you have to preach the gospel. If you want to be part of the move of God, gusto ka na ay lihok ang Diyos sa imong kinabuhi, preach the gospel. Share the word of Christ. Tell your family, your friends, that Christ loved them and Christ died for them.
No, ayaw kaulaw. No, wali ang pulong sa Dios. Ikaduha, no, to be part of the move of God, since you have all these reasons, nga pastor, di pa dyan ko sanay. No, napa ba ko'y mabuhat? Invite people to hear God's word. If you cannot preach the gospel because of some reasons, kay dili pa ka ready, di pa ka prepared, kulbaan ka, naka-stage fright, no, mahadlok pa ka, at least, mang-invite kag tao nga maminaw sa pulong sa Dios. Di ba? No, mang-invite ka. Nga maminaw og tao sa pulong sa una, di kita maulaw sa una, mang-invite tag inom. Di ba? Di ba, bro Carl? O, yan ni leader sa una daw. Di ba, bro Carl? Ano yung leader, no? No? Di kita maulaw. Invite. Oh, yusi ka. Diritso kaya sa una. Ano ko? Pang offer lang. No? Mga barkada sa una. Di kita maulaw ba? No, mang-invite tong mga kabuang ngayon, ito maulaw. Pero karon na pulong sa Ginoo, maulaw-ulaw na ta. Pwede maulaw. No? Wala din na ta maulaw, ana. No? Kung di pa ka makawali, it's okay. Invite people to hear God's word. Asa man na madungog? Sunday service. Life Connect. No? Asa pa? LRC, Life Renewal Conference. Awakening United. No? Daghang opportunity. No, kailangan lang sa Ginoo nga makalihok siya, gamit ka. Imong kinabuhi igsoon. And also, third, be a key person for Bible studies or Life Connects. And that way, you can move with God. No? Kayo sahay, magunahon na ta. Lihok sa Dios, move of God. Murag ubang tao rin yung makatisting, anak. Mga anointed rin kaya mamuhat, anak. Pero dili igsoon. As long as you promote the Word of God, as long as you promote people, no, you promote the Word of God, you promote the gospel, and you invite people to come and hear God's Word, I tell you, you are very anointed. I tell you, the Holy Spirit is moving in your life. Dili kailangan na super anointed ka, nga somebody ka. No. As long as you allow God, no, nga mahimo kang mouthpiece, nga mahimo kang key person, nga pinagi sa mong kinabuhi, maka-invite kag mga pamilya makadungog sa pulong sa Ginoo, o pinagi sa mong kinabuhi, maabri ang mga Bible studies, Life Connects, pinagi sa mong kinabuhi, igsoon, you are moving with God. Amen? No? Usay, magunahon na ta, move of God, para lang na sa mga man of God, mga great man of God. No. Ordinary people in the church, we can move with God. As long as we love the Word and we love people to hear God's Word. Amen? No? Okay. Ikaduha. No? Ikaduha nga way on how to reach out people, the move of God and reaching out to people through the Word, and second, through good deeds. We preach the Word, and we also do good deeds. In Ephesians chapter 2, verse 10, gingon ni Apostle Paul din, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. According to Apostle Paul, according to the Bible, we are God's masterpiece. We are God's masterpiece, and He has created us to do good things. So kalang mamuhat tag maayong buhat igsoon, apil na siya sa plano sa Ginoo, giandam na sa Ginoo sa tuang kinabuhi. And so if we will align our life with God, and if we will move with God, we will do good things naturally. Kay mao na giandam sa Ginoo sa tuang tanan. No? He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Usay, mao man kunin makalimtan sa mga Kristohanon ba? Abi nilag hantod sa pulong na lang yun. Magwali, tun-an ang mag-preach. Okay, na-preach na. Tapos ang good deeds, usay, maulahi ba? No? So dili gihapon maayo ang impact sa pulong sa Ginoo kay naa may mga binuhatan. No? Pero ang giingon sa pulong sa Ginoo, no, we are created so we can do the good things He planned for us long ago. In Matthew 5:16, mo ni impact. Unsay gingon ni
Jesus din in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. You see that? Pangutana. Naabay tao nga makadaig sa amahan nga dili luwas? Nang tinud-anay nga makadaig ba nga dili luwas? Da maluwas sa kaguna, di ba? Bago ka makadayig, kay mo na igingon sa John chapter 4. No? That the Father is looking for worshiper who will worship Him in spirit and truth. And according to Jesus, no, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. In other words, so that everyone will know the Father, so that everyone will come to the Father, so that everyone will be changed by the Father, so that everyone will worship the Father. Praise Jesus. Palakpakan na itong Ginoo. Mayroon tako, praise the Father. Malaan ta ani. Si kita na sa raid ani. No? Huh? The good deeds will make people come to know God. No? Walang let your light shine for all to see. No? In Luke chapter 10 verse 30 to 37, mo ni pasabot ni Kristo. The parable of the good Samaritan. Mo ni yang pasabot, good deeds. Maayong buhat nga maghatag, magdala og kaluwasan sa mga tao. The good Samaritan, unsa day na-learn na to diha, amazing kaayo nga generosity, dili alang-alang. Ang mga religious people gilabyan lang. Wala sila mutabang kay naa sila reason, no? Naa sila mga rituals nga mohinder sa ilaha. No, pero ang Samaritan nga kalaban sa mga Hudiyo mao'y nitabang. No? Sa Hudiyo nga gibuhatan og dili mao. The least expected person mao'y nibuhat sa pulong sa Dios. No, so brothers and sisters, ang pagbuhat og maayong buhat importante kaayo na para sa Ginoo. Nga ang pulong nahimong tao. No, ang pulong naay nakabaton og kamot og tiil, ug ang pulong namuhat, no, sa gusto sa amahan. No, to be part of the move of God, first be a living testimony of a changed person. Para mahimo ka nga kauban ka, no, na makaambit ka sa lihok sa Dios, be a living testimony of a changed person. Mga pinaagi sa imong testimony, nabag-o man kaigsuon. No? Ingay mong katapad bin, nabag-o ka. Oh, nabag-o man kaigsuon. Na may gibag-o ang Ginoo sa imuha. Ug kalang pagkabag-o nimo, di man na siya bag-o-bag-o lang. Na murag nag-change get up, mura lang kag nag-change culture. Dili naay katuyuan ang Ginoo na igsuon. Gibag-o kaniya, syempre kay giluwas man kaniya, pero ang iyang katuyuan sad gibag-o kaniya kay gusto niya ang imuhang kabag-uhan mo inspire sa uban. Nga mudayig sa amahan. Na makita nila ang imong maayong buhat, makita nila ang impact sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. O mudayig sila sa amahan. No? Ikaduha, do good to all. To be part of the move of God, you should do good to all. Do good to all means you do good to even those people who disagree with you. No? You do good to everyone. No? Yung kapastor, how about sa mga rebellious pastor? Do good to them. Oh, do good to them. Makita mo sa dalan, naplatag ligid, convicted ka, tabangi. No? Because it's all about Jesus. No? It's all about Jesus. No? Do good to everyone. Because that's our design. That's how God created us. That we should shine out for all to see. So that everyone will praise the Father. Masya ka. No, may mo din, may inspire pa ang uban. Mga kalaban nimo, buhatan nimo maayong buhat. No? Ano inon sila? No? Mas makaila sila sa amahan, o mudahig sila sa amahan. You don't know. No, unsay pwede buhaton sa Ginoo. Pero very simple, just do good to all. Let your good deeds shine for all to see. No, kay mo man na siya. Nagay ko experience dito sa diri sa akong mga amigo nga pastor, no? May usahay, maglalisay sila, magdebatihay sila. Oh, makatawa lang ko ba, sigig debate, sigig lalis. Ako, nakadebate po ko kaisa dito. Pero pag human, magsigir sa kuyog.
No, mo na mo ang environment dito. No, lailahig mga doktrina kay siyempre Southern Baptist di mo tuog speak in tongues. No, pagkauman naapod may mga kaila nga extreme, ano ba? Naapod may kaila, naapod may kauban nga pastor nga kusog kay mangaway Katoliko. Naapod may lagay kay saksak sinagol gyud mi didto. Ya, lalis ka nang debate gyud sa mga kailangan debatihan pero pag magsige ra sa kuyog. Pastor, mga una ta, kaor pod sila. No? Just do good to all. Wala akong na-learn, no? Sa dihang na-explore ko, daghang kong mga na-meet na mga pastors in different denomination. It's so good to do good things for everyone. Walay pili. Bisag kinsa, buhatan ni magmaayo. Kay mahimaya ang amahan. Katulo, participate in all outreach programs like GLP and Good Samaritan Ministry. No, isa ni siya. Muwali ta, no, Awakening United, muwali ta sa pulong sa Ginoo. And then you want to move with God, mo participate ka sa Awakening United, sa Give Love program, sa Good Samaritan Ministry. Kung asa manghatag ta para sa mga pobre, para sa mga less fortunate, mga tao nga kailangan og tabang. No, mo participate ta. In that way, we are moving with God. We preach the gospel and then we do good deeds. Nindot kay son, di ba? No, nay mga tao nga good deeds lang yun, manghatag lang sa mga pobre, pero walay pagwali sa pulong sa Dios, kulang sad. Kaya di man to kabaton o pagtuo kung wala sila madungog nga wali. Sa malang kita sa GMC, kumplituhon dyan na to. Muwali ta sa pulong sa Dios. Convicted kaayo ta. Nagi gahom, nagi power. At the same time, mutabang sad ta. Amen? No, praise the Lord. No, unana ka amazing, unana ang opportunity nga gihatag sa Ginoo sa to. Because we want to become part of the move of God. No, gusto nato nga mulihok ta kauban sa Dios. No, ikatulo igsoon, no, to move with God is reaching out. The move of God is reaching out to people and we reach out through power. No, through power. No, unsay pasabot ani igsoon, no, ingingon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20. For the kingdom of God is not a matter of talk but of power. No? Pasabot na igsoon nga dili lang istorya ang pulong. Dili lang istorya ang lihok sa Dios. Dili lang maayong buhat ang lihok sa Dios, kundi inubanan sad sa gahom sa Dios. No, kinahanglan naadjay mo maniobra, naadjay ipadayag nga gahom ang Dios para makumpleto ang pagpamuhat sa Dios. No, in Luke chapter 10 verse 19, gingon ni Jesus sa iyang mga disciples, "Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you." Mabasa na to sa gospel igsoon nga ang mga disipulo ni Kristo, wala lang sila ni buhat, nagwali sa pulong sa Ginoo, gigamhan sila. Gidelegate sila pinaagi sa gahom sa Dios. No, wala sila gipadala nga powerless. Gitagaan sila gahom. Nga naman, tungod kay ang ipabuhat sa Ginoo sila mga butang man nga imposible sa tao. Imposible man sa tao igsoon ang ipabuhat sila. Di man mga butang nga kaya ra sa tao. Ang ipabuhat man sa Ginoo katuma mga butang nga Dios lay makabuhat. Pero pinaagi sa imong obedience, mabuhat sa Dios, pinaagi sa imong kinabuhi. In Matthew chapter 10, verse 7 to 9, maniging ni Jesus sa mga disciples, "As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give." Amen? Muna'y kalahian na to sa mga albularyo. Ang mga albularyo, di mo epek ang ilang totoo pag di ka mo hatag og kwarta. Tapos ang palupok, hatag jud ka, sir, kailangan jud ka mo hatag para didto mo adto ang tanang sakit nimo sa imong kwarta. Mo na igingon sa mga albularyo. No? Mo na kalahian ang mga albularyo, mo tambal, mga kwarta. O Bisaya nga manok, kay hala daw, di ko dihala daw, hilag utong lutuon. No? Pero ang gingon ni Kristo, no, yung mga disipulo, no, mo ni ang imong iwali, the kingdom of heaven has come near, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. No, og libre na siya, wala na siya ibayad. Mo lang ang Awakening United, libre na igsuon, wala na entrance fee. Unana ka sincere.
Unahan lang ka sincere. Kaya kung tuyo lang nimo mangwarta igsuon, butangan nimo nag-entrance fee ba? Oh. Butang na to, ang entrance fee na to, 50 pesos. Do you think, why mo kagat, ana? Nya nakay promise nga raffle, free raffle nga grocery packs. Oh. Nay mo kagat, ana niya, 3,000 ang muad to. 50 pesos, 3,000 times 50. Oh, pila naman na? 100. Pila? 15,000? 150,000? Hallelujah. Pwede gud ay mangwarta, no? Kuratan kami na ko 15,000 lang. 150 dito. No? 50 pesos lang. Pila raman ng 50 ron eh. Kaya kay nas mga tao. Kung tuyo lang nimo mangwarta na kay ikakwarta. Pero ang gusto sa Ginoo, muwali kas pulong, mubuhat kag maayo, no, og moayo pa jud kag masakiton nga Ginoo ray makabuhat, unya libre, walay bayad. Awakening United, the exact example. No? In Acts chapter 8 verse 5 to 13. No, this is part of the book of Acts nga si Philip the evangelist niadto sa Samaria. And then he preached the good news and performed miracles in Samaria. Wala lang siya niwali dito sa gospel. That believe in Jesus, that Jesus died for your sins. But he also performed miracles. No? Unsay sinugdanan? Compassion. Naay mga nagsakit, giampuan. Ana lang kasimple. No, nagwali ka sa pulong. Tapos tayo masakiton, ampuan nimo. And then God will move mightily and powerfully. No, unala ka simple. And we are so blessed kay ang atuang church igsuon dili lang ta convicted muwali sa pulong sa Dios. Dili lang po ta convicted mohatag sa mga less fortunate, which is unana ato ang conviction. And no wonder gina-bless ta sa Ginoo financially. No? Gamay lang ta nga church, daghang na nga shock. Mga kailan ako pastor sa MDPF. Pastor, saan ba kayo nagsisimba ngayon? Saan ang venue nyo? Nandun kami sa Royal Manday. Oh! May libreng lunch doon. Wala baya, pastor? Kay by the grace of God, nagyunitanan. No? No? Daghang na nga shock. Ano man? Because there's a blessing in giving. No? Nahimo tang example. Actually, wala mo kabalo. Nahimo nga model ang SOGMC sa ubang simbahan nga nagsugod pa. Giunsa daw nato pag-overcome ang financial burden sa church. Unsay atong gibuhat na nganong gibless tag maayo sa Ginoo. Then I told them the secret. Giving. You give without expecting something in return. You give. And masyak ka. Unsay pwede buhaton sa Ginoo. No? Kaya hantod karon, naay uban niingon na they are so confident that we are okay financially because of the major donors. Nangawala ato ang mga major donors. Why God prospered us after we lost our major donors? Gidala minuntas Mandaya Hotel. And still, God sustained the church. And even right now, God is challenging the church to bless 1,000 unbelievers that we can give. No? Do you think the church of God relied so much, no, sa kapasidad sa tao? No. No? And though we do good deeds, we help people because we understand that this is the will of God. Amen? So mutabang ta, og dili lang na siya mo perform pag yun milagro kay mo ampo man tag masakiton. Og ato ang pag-ampo sa masakiton igsoon dili ni siya trial and error, natay evidence. Natay evidence. Daghan na tag naampuan na ulian, agay uban rebellious na ampuan, na ulian gani. Kuyaw kay nga mga milagro pero wala man tay mabuhat, naman sila choice silang life. No? Naman sila choice. But what is amazing is that regardless of the choice of man, God is proven faithful. Na pag naay mo ampo, regardless, nawa ka lang kunahuna ba nga, ampuan ako ni kay namin may kailang nga pastor nga nindot daw ng ampuan katong daw musimba sa church. Oh, nga ang ampuan lang katulang musimba sa church ba? Disagree mi kay dili na prinsipyos Ginoo. Mabasa na to sa Biblia, daghang giampuan ng Ginoo, pulo ka lepros, isa ray ni balik naghatag og himaya. Pero para kay Jesus wala lang because He is a gracious God. No? And so our conviction,
here in this church, regardless of the choice of people, we will pray. Oh, mga ito na, nag-asa mo nga naapil na ito sa mga rebellious, nga nagpaampo sa mga, giampuan ako kay, it's God's will. Mamulian, nang hubag na, no, nang hupong na, giampuan, and by the grace of God, naulian sad. No? Oh, dili ta, wala mo igsoon, tanggalon ni mo imuhang vendetta ba? Personal vendetta. Na kay mga kasuko, na kay mga kayugot-gut si mga kasing-kasing, isurrender na sa Ginoo kay maunay mo bahatag ug babag sa lihok sa Dios. God wants to bless everyone. People you don't like, people you love, people you don't know, God wants to bless them. Amen? Because that is the move of God. That is the move of God. That through your life, people will be blessed. That through your life, people will know the Lord. Through your life, people will receive blessing. And through your life, people will see power. And so to be part of the move of God, first, pray for the sick. Di juga kitag milagro pag di ka mo ampo sa masakiton. Bahalag walay result, bahalag, ampo lang yun. No? Ampo lang yun. Ikadua, ask your pastors or leaders to pray for healing. Pastor, giampuhan lang ako ni Pastor ba? Ika-20 na, what's your result? Ikaw na sad, Pastor. Sige, tinabangay ta. Rala. Pray for healing, ask your pastors and leaders, DGL ni mo. No? And third, bring sick people to the church or healing events for prayer. No? Dili ka healer, wala kay gift of healing, pero pwede man sad ka mang-invite og mga naisakit na magpaampo. In that way, God is moving through your life. Amen? So makita na ito, Igsoon, we cannot tell God, Lord, you cannot use me because I'm not anointed. Lord, you cannot use me because I'm not a preacher. Lord, you cannot use me because I'm not a philanthropist. No. Big no to God. God can use everyone. God can use everyone. No? God can use everyone. All of us. God wants to move in our lives. No, naala ka gracious ang lihok sa Ginoo. Nga gusto niya kitang tanan mamuhat mulihok kauban ng Dios. The word to remember. We do not wait for the move of God, for we are the move of God. Say amen. We are the move of God. Hindi mo katapad, we are the move of God. We are the move of God. Huh? As long as we continue to reach out people through word, good deeds, and power, the Holy Spirit will never stop working and saving people. Let us all stand.